Mga sikreto upang maging labis ang takot ng ka-LDR mong lalaki na mawala ka sa buhay niya. Yes, mga girls, ang daming nagre-request, ang daming nagko-comment, kamamay, baka po pwedeng about LDR relationship naman ang ating maging topic. O sige, eto na mga kamamaya, kung kayo man ay magkalayo, kung kayo man ay nasa long distance relationship, at gusto po ninyo mga kabamay na talagang matakot siya o matakot yung lalaki na mawala ka sa buhay niya, ganito lang ang mga bagay na kailangan nyong gawin. Okay, share ko po sa inyo, ibabahagi, paliliwanag ng maayos para sa ganon, maging malinaw ang mga hakbang, maging malinaw ang mga bagay kung paano nyo sisimulan at i-apply sa inyong mga buhay pag-ibig. Pero bago natin to pag-usapan, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga usapin na ganito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ibaba ng video na to at malaki po yung maitutulong yan dito sa ating munting channel. Sa lahat ng nagko-comment, mega shoutout po sa inyo and maraming salamat po sa effort para mag-comment. Okay? So kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat mga kamamay at simulan na po natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na po pwede mong gawin upang maging labis ang maging takot ng isang lalaking ka-LDR mo na mawala ka sa buhay niya? So number 1, kailangan maipakita mo na meron ka ring kakayahan na kumita ng sarili mong pera. Yes, mga girls. Hindi kesyo meron kayong boyfriend, hindi kesyo meron kayong asawa na OFW. Okay, nasa ibang bansa, sa kanya na lang kayo, okay, aasa o didepende ng kapirahan. Yung tipong maghihintay na lang kayo kinsenas o katapusan na magpapadala siya. Huwag ganun kamamay. Huwag ganun. Ibig sabihin, ipakita nyo pa rin na meron kayong kakayahan na kumita ng sarili mong pera. Hindi ka po pwedeng umasa na lang sa kanya ng kanyang ibibigay sapagkat liliit ang tingin ng lalaki sa iyo. Bakit? Kasi halos lahat ng bagay iniasa mo sa kanya. Idinepende mo sa kanya, lalo na yung pera. Napakasakit isumbat mga kamamay kapag about sa pera ang naging dahilan ng pag-aaway ninyo. Kaya please, hanggat maaari mga kamamay, kung gusto mo na matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya, dapat ipakita mo na meron ka rin kakayahan na kumita ng sarili mong pera. Kasi baka mamaya bukas kamakalawa mag-away kayo, may isumbat sa iyo na lahat ng ginagastos mo, na lahat ng pangangailangan mo, ibinibigay sa iyo, masakit yon. Kaya please, hanggat maaari, upang ang isang lalaki magising sa katotohanan, na hindi kanya po pwedeng kontrolin sa pamamagitan ng kanyang pera, pues ipakita mo na may kaya ka rin. Patunayan sa kanya, kaya mo rin kumita ng sarili mong pera at hindi laging dumepende sa kanya. At sa ganyang paraan mga kamamay, meron kang kalayaan. Okay? At meron ka ring power pagdating sa inyong relasyon. Na kung dumating man yung time na ang isang lalaki ay manumbat sa iyo, o pwede mo siyang sumbatan din pabalik. Sapagkat hindi ka umaasa o hindi ka dumidepende ng lahat ng pangangailangan mo, lalo na pagdating sa pera. Okay? So next, kapag alam niya at malinaw na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Yes mga kamamay, ang goal natin dito ay matakot. Makaramdam ng takot ang isang lalaki na baka isang araw mawala ka sa buhay niya. So mangyayari yan kapag ipinakita mo, ipinaalam mo at malinaw sa kanya na hindi siya ang sentro ng mundo mo. Yung tipong hindi ka palaging nakaabang sa kanya. Yung tipong hindi pagtatawag siya ay lagi kang available. Hindi ganun. Kailangan ipaalam mo sa kanya na meron ka ring buhay, na meron ka ring pinagkakaabalahan, na meron ka ring trabaho, na meron ka ring binibigyan ng atensyon at hindi lang sa kanya. Pag malinaw sa kanya ang lahat, na tipong hindi lang sa kanya umiikot ang araw mo, ang mundo mo, doon magsisimula na maramdaman ng isang lalaki na baka mawala ka balang araw sa kanya. Yung tipong papahalagahan ka niya, iingatan ka niya, irerespeto ka niya sa lahat ng bagay kapag ganyan.
Pero kung kabaliktaran nito ang mangyayari, yung tipong hindi alam ng lalaki, okay, na meron kang ginagawang ganito, hindi alam ng isang lalaki na busy ka sa ganito, hindi matatakot yan. Kaya mga kamamay, palagi ko sinasabi sa inyo, ipakita nyo, ipaalam nyo sa isang lalaki na marami rin kayong pinagkakaabalahan, na meron din kayong pinagkakabisihan, at hindi lang sa kanya. Para sa ganun, matakot siya, na tipong hindi ka nagiging needy at naghahabol palagi sa oras niya. Okay? So next, kapag nakikita rin niya na marami kang iba't ibang source of happiness. Yes, mga girls, kung gusto nyo na matakot ang isang lalaki, lalo na yung mga ka-LDR ninyong lalaki na mawala ka sa buhay nila, kailangan makita ng lalaki na meron kang binibigyan ng oras na ganito, na meron kang mga kaibigan na ganito, may mga mahal ka sa buhay na ganito, na binibigyan mo rin ng oras at hindi ka palaging sa kanya. Okay? Kasi yung ibang mga lalaki dyan na nasa LDR, kapag tumawag sila, dapat masagot mo kaagad. Which is, huwag kayong papayag ng ganon. Huwag kayong papayag na siya pa yung magagalit pag hindi nyo nasagot kaagad. Ipakita nyo, ipaalam nyo, sabihin nyo na, babe, sinasabi ko sa iyo ito, no? Simulat sa poll, meron akong mga kaibigan na nag-aabang din sa akin, na naghihintay din ng oras ko. Hindi palaging kapag tumawag ka, masasagot kita. Minsan nasa labas din ako, pero huwag kang mag-alala, magpapaalam naman ako sa iyo para alam mo rin ang timing kung kailan ka tatawag. So malinaw. At least alam ng lalaki na may iba't ibang source of happiness ka. Hindi po pwedeng nakakulong ka lang sa inyong relasyon. Hindi po pwedeng siya lang palagi ang hihintayin mo. Siya lang palagi ang nakakausap mo. Siya na lang palagi ang nakaka-video call mo. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan mga kamamay, may buhay din kayo sa labas ng inyong relasyon. Kailangan, kung magka-LDR kayo, dapat nakikimingle ka rin sa mga kaibigan mo. Hindi naman po pwedeng umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, magkausap kayo sa telepono eh. Nalolobat din yan. Kaya please mga kamamay, napakalungkot din ang buhay kapag ganyan. Kapag nakadepende lang kayo sa telepono, lagi lang kayong nakababad sa video call, malungkot ang buhay. Kasi nasasanay lang kayo na iisang tao yung kausap ninyo. Pero subukan ninyo na paligiran kayo ng iba't ibang tao, mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, bigyan mo rin sila ng oras, bigyan mo rin siya ng panahon, bigyan mo rin sila ng pagkakataon na makasama ka, mas mai-enjoy mo ang buhay. Ewan ko na lang, kung halimbawang naka-stick ka sa jowa mo, sa asawa mo na nasa ibang bansa at nag-away kayo, tingnan mo, napakatagal ng maghapon, napakahirap ng buhay. Sapagkat nasanay ka lang na sa kanya ka lang nakadepende, na sa kanya ka lang sumasaya. Kaso nga nag-away kayo. Hindi ka makapagkwento sa mga kaibigan mo kasi ano? Kasi tinalikuran mo sila. Hindi ka rin makapagkwento sa mga magulang mo kasi ano? Kasi itinakwil mo sila, kapalit niyang asawa mo, kapalit niyang jowa mo, nakakahapon mo lang nakilala. Kaya please mga kamamay, kailangan na ipakita mo rin sa isang lalaki, lalo na sa ka-LDR mong lalaki na yan, na mayroon kang iba't ibang source of happiness para hindi rin siya magtaas ng pride sa'yo. Na tipong pag hindi mo siya nasunod, maghapon kang magpi-please sa kanya. Kailangan na ipakita mo sa kanya na kapag nag-away kayo, marami kang magiging dahilan para ngumiti, para tumawa pa rin kahit hindi kayo okay dalawa. Kaya please, pakita mo na marami kang source of happiness at sa ganyang paraan, matatakot ang isang lalaki, yung lalaking ka-LDR mo, na baka mawala ka sa kanyang buhay isang araw na gumising siya. Okay? So next, kapag naiparamdam mo sa kanya na po pwede ka ring mawala kapag hindi ka niya naingatan. Ito, mahalaga itong mga kamamay ha. Sa inyong mga ka-LDR, yan man ay matagal nyo nang kakilala, jowa nyo yan o asawa nyo na yan, kailangan ipakita nyo pa rin na anytime po pwede ka pa rin mawala sa buhay niya, lumayo, mag-no contact rule kapag hindi niya naingatan ng isang ikaw. Lahat kasi ng bagay mga kamamay, pag hindi naingatan, maaaring mawala, maaaring masira, kahit ang mga gamit. Kahit matagal mo na yung gamit at hindi ka naingatan o hindi mo naingatan, maaaring mawala sa iyo, maaaring masira, hindi mo na mapakinabangan hanggang sa, mawala na sa buhay mo. Ganon din ang tao mga kamamay. Kesyo na yung asawa mo, jowa mo, kaibigan mo, kapag hindi yan naingatan, maaaring mawala sa buhay mo. Kaya mas maganda na rin ay maiparamdam mo kamamay sa iyong ka-LDR na lalaki na yan na maaari ka o nandun pa rin yung posibilidad na mawala ka sa buhay niya kapag hindi ka niya
na ingatan. At sa ganyang paraan, diyan tataas ang takot ng isang lalaki na baka nga isang araw mawala ka sa buhay niya. Okay? And last, kapag naipakita mo na hindi ka interesado sa kung anumang meron siya, it's either pera, kayamanan, o kung ano pa mang mahalagang bagay na naipundar ng lalaki, kung ano man yon, kailangan maipakita mo na hindi ka interesado. Sabihin natin na ang daming mga babae na kabaliktaran ng sinasabi ko. Dapat hindi ka maging interesado. Yung iba, interesado eh. Kaya ako nag-asawa ng apam kasi mayaman eh. Okay, kaya ako pumatol sa apam na matanda na sa akin ng 3 beses mayaman. Marami akong makukuha. Kamamay kapag ganyan ang inyong pinairal, malamang sa malamang, hindi yun matatakot na mawala ka sa buhay niya. Kasi bakit? Kasi hindi mo siya minahal. Nang dahil sa kanya, minahal mo siya dahil sa kung anong meron siya. Kaya please mga kamamay, bilang isang babae, wag niyong silipin kung ano yung nasa likod niya. Wag niyong silipin kung ano yung meron siya. Ipakita niyo kung bakit niyo siya minahal. Ipakita niyo kung bakit niyo siya ginusto. Kung ano man siya. Hindi kung anong dahil hindi dahil sa kung anong meron siya. Kaya please mga kamamay, kung may paparamdam mo yan sa lalaki, talagang magiging kampante sa iyo ang isang lalaki. Matatakot ang isang lalaki na mawala ka. Matatakot ang isang lalaki na baka isang araw mawala ka, lumayo ka sa kanya dahil sa katangian na meron ka. Okay, mas iingatan ka niya, mas aalagaan ka niya, mas mamahalin ka niya kasi sapagkat ikaw yung babaeng hindi gold digger. Alam niyo naman siguro kung ano yung gold digger mga kamamay. Yung mga babaeng kaya lang nagustuhan yung lalaki dahil sa kung anong meron. Kung anong maipuprovide para sa kanya. Well, dapat mga girls, hindi kayo ganon. Kailangan may pakita mo sa kanya na hindi ka interesado sa pera niya, sa yaman niya, sa kung ano mang meron siya. Para sa ganon, mas matakot ang lalaki, mas ingatan ka, mas alagaan ka pa niya. Kasi iilan na lang yung mga babaeng kagaya nyo. Kokonti na lang, sabihin natin rare na lang yung mga babaeng ganyan na hindi tumitingin sa yaman, sa pera, sa bank account ng isang lalaki. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang ilang mga love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay-buhay pag-ibig. And syempre, sa ating mga subscribers dyan, huwag niyo sana kalimutan na i-share, i-like at mag-comment na rin po sa ibaba ng ating video para sa ganon, ma-recognize ko kayo at makita ko na mas marami pa tayong kailangang tulungan, okay, na mga kababaihan. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.